Magandang umaga po sa ating lahat at ayun, sa Diyos ang paburi. Yung topic na natin ngayon sa umagang ito ay Jesus suffered to meet His bride. Yan. So italata natin ay Isaiah 53:6, which is nabasa na kanina. Pero ako, magsisimula tayo sa Isaiah 53:1. So, focus. English. Isaiah. Ito na lang. Isaiah 1-9. Yan. Isaiah 53:1. Who had believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root of a dry ground. He had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed not. So, i-highlight lang natin yung verse 3, which is, as we hid as it were our faces from him, he was despised and we esteemed Rejected of men. him not. So dyan, as sa fourth pala, surely we had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So, sinasabi dyan sa verses 3 and 4, although walang sinasabi kung sino yung tinutukoy dyan, pero alam naman natin na si Kristo yung tinutukoy dyan. So, verses 3 and 4, Isaiah 3. Ulit ko ito. 3 and 4. In-emphasize dyan na we despise and we esteem him not. Pa-Tagalog nga. Para mas ma-digest natin mabuti kung ano ba yung tinutukoy dyan. Ayan. Siya'y hinama at tinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinahalagahan siya. Ayan. Hinamak daw siya ng mga tao, si Kristo. At yung tingin sa kanya, hindi siya mahalaga. Ayan. Hindi siya hinahalagahan. So, yung paghahamak kay Kristo, long before pa man, sa Old Testament pa man, predicted or prophesied na yan nangyari. Yung pag hindi sa kanya pagtanggap ng mga tao, pag forsaken sa kanya, pag hindi siya pahalagahan or hinahalagahan. Punta tayo sa Psalms 22. Psalms 22:1. Ayan. So dito, since since from the Old Testament pa, sulat na natin, Psalms 1. Ako. Ito pala. Ito, 1.
to 9. Pero, hindi na natin basahin. Makuha naman natin yung context din. So, una, or verse 1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking paggangal? 2. O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi at hindi ako tahimik. 3. Ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa pagpuri ng Israel. So since from the Old Testament yan, hindi yan si Kristo o yung nagsasalita. Actually, si King David or si Haring David ang nagsasalita dyan. Pero bakit ko nabanggit si Kristo? Makikita natin sa verse 1, actually, yung verse 1 na yan, quoted talaga, o yan talaga yung mismong sinabi ni Kristo nung pinako siya sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, punta tayo sa Matthew 22. Ay, wait lang, mamaya pala. Explain mo muna kung bakit ko nabanggit si Kristo dyan. So, dyan, sa Psalms 22:1, yung quote na yan, although si Haring David ang nagsabi, may nangyayari sa kanya dyan, which is parang, ayun, yung faith niya sa Diyos parang humihina or may pinagdadaan siyang basta malala. Kaya yung faith niya parang nag-shaky na. Alam naman natin sa Psalms, isa siyang book of Psalms or Song of Psalms. Ang context niyan ay prophecies mostly, ang Psalms. So pwede rin natin yung context na si Haring David yung nagsasabi ay pwede ring foreshadowing ng pagkapako ni Kristo sa sa Matthew 22. Pakibasa sa Matthew 22 27 pala. Verse 46, tama. Yan. Matthew 27 and verse 46. Ayan. At nang malapit na ang oras, na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Or yung lingwahe na yan, na sinasabi or binigkas ni Kristo ay Aramaic. Yan. Aramaic. Sa makatuwid, bagay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So pag bumalik tayo sa Psalms 22:1, pabalik. Di ba? Parehas na parehas or foreshadowing sa mangyayari kay Kristo. Although si Haring David nga yung nagsabi, ayan, yung sa Matthew, foreshadowing. So, yung Eli, meaning yan, Eli, or my God, Diyos ko. Lama, meaning, bakit or why. Sabachthani ay you have or have you forsaken me. Yan. So, to go back, sa Psalms 22, foreshadowing ng mangyayari kay Kristo, at sa Matthew 27 and 46, ayun na, doon na nangyari, or totoong nangyari mismo, at yung sinabi niya, na why have you forsaken me? Ayun. Sa Isaiah, which is Old Testament also, ayun, nakasulat din doon na hamakin siya.
or itatakwil ng mga tao. So, meaning, in the Old Testament, nakatakda na talaga mangyayari yun. Sa Psalms pa lang, sa Isaiah pa lang, ayun, hahamakin na siya ng mga tao, nakaprophesy na mangyayari. So sa Old Testament, ayun, nangyari nga. Pinako siya sa krus, kinahiya, kung ano pa man, at yun, yun ang fulfillment ng prophecy na sa Old Testament. Amen. So, ayun lang.